Inutil, ganyan naman inilarawan ni dating Justice Secretary Raul Gonzales ang Administrasyong Aquino sa gitna ng sunod-sunod na krimen. Pinakahuli na rin ang pagsabog ng busa EDSA Buendia. Umalma naman ang Malacanang, saksi si Chino Gaston. 2 araw matapos pasabugan ang Newman Gold Liner bus sa Makati, hindi pa rin masabi ng mga pulis kung sino ang gumawa nito at bakit. May mga pinagsususpetsahan mang grupo ang mga otoridad. Wala pa raw ebidensyang direktang mag-uugnay sa kanila sa krimen. Sa ngayon, 2 sospek ang tinutugis pero hindi pa inilalabas ang artist sketch ng mga ito. We have also to understand they're on post-trauma, post-blast recovery. Mahirap. So some of them cannot be interrogated. Ang CCTV naman mula sa MMDA, hindi raw abot ang lugar kung saan nangyari ang pagsabog sa pagitan ng Buendia at Ayala Avenue sa northbound lane ng EDSA. Kaya naman nakasalalay ang pulisya sa testimonya ng mga saksi. We don't want to speculate. We don't want to attribute. At this point in time, wala pa namang 48 hours. We don't want to attribute this incident to any other person or to any other group yet. Ilang araw matapos ang Buendia bus explosion, naglabas ng travel advisory ang United Kingdom laban sa Pilipinas. Nakasaad dito na mataas daw ang banta ng terorismo sa Pilipinas at ang mga pag-atake ay indiscriminate o walang pinipiling lugar. Pero hindi lamang ang mga dayuhan ang tila dismayado sa estado ng seguridad sa bansa. Si dating Justice Secretary Raul Gonzales, diretsahan ng pagpula sa administrasyon. The government has lost control over it at this point in time. Kasi, I'm sorry to say this, the government seems to be inutil. Starting from what happened in the Luneta. Pero sa Lagdang Palasyo, mas bumaba nga raw ang krimen mula nang maupo si Pangulong Aquino sa pwesto. Sa datos na inilabas ni Presidential Spokesman Secretary Edwin Lacierda, bumaba raw ng mahigit 40% ang total crime volume nitong 2010. I would like to refer former Secretary Raul Gonzales on those statistics, and if there's nothing empirical to show, then I think he should just stop politicizing this whole situation. Bilang pagpapanatag sa publiko, nagpakalat ang NCRPO ng bus marshals sa Metro Manila, lalo na sa EDSA. Chino Gaston ang inyong saksi. Sa kabila ng pinaigting na kampanya laban sa carnapping, isang lumang AUV na nakaparada sa tapat ng bahay sa Quezon City ang tinangay ng mga carnapper. Saksi si Victoria Tulan. Kung dati mga mamahaling sasakyan ang karaniwang kinakarnap, ngayon, pati mga lumang sasakyan wala na rin daw kawala. Tulad ng 1994 model Tamaraw FX ni Cesar Cabrera na kinarnap sa harap mismo ng kanilang tahanan. Kanina madaling araw, pagbukas ko ng bintana, wala na yung FX. Sabi ko, bakit? Parang sabi ng asawa ko, kala daw niya pinagawa ko. So sabi ko, hindi. Pagbaba akong gano'n, yun nga, wala na. So alam ko na nakarnap na. Sa gitna ng tila mas mapangahas ng operasyon ng mga carnapper, tuloy ang paggulong na investigasyon sa pangangarnap sa mga sasakyan at pagpatay sa mga car trader na sina Emerson Lozano, Hernani Sensil at Benson Evangelista. Kabilang sa mga nalikom daw na ebidensya laban sa pangunahing suspect na si Raymond Dominguez, ang pares ng tsinelas na natagpuan sa kanyang safe house umano. Pag-aari raw ito ni Benson Evangelista at suot pa niya sa litratong ito noong bisperas ng bagong taon. And this has been positively identified by the father, no? Si Mr. Boy Evangelista, tama ba? As belonging to his son. Nakita rin daw sa safe house ang lisensyang ito na bagamat sunog ay mukhang kay Evangelista raw. So umano'y safe house din ng mga Dominguez sa Mabalacat, Pampanga. Natagpuan ng berdeng Pajero na may plakang XDE 154. Ang sasakyang sumunod umano sa Land Cruiser ni Evangelista noong araw na siya'y nawala. Nakuha rin daw ng mga pulis ang memory card na ito sa safe house na pag-aari umano ni Sensil. Ito raw ang mag-uugnay kay Dominguez sa pagpatay kina Sensil at Lozano. Hindi lahat ng kriminal nakakagawa ng perfect crime, no? Meron din mga mga pagkukulang o mga nakakalimutan. At kasunod ng mga alegasyong may mga taga-LTO na sangkot sa mga carnapping operation, pinaiimbestigahan na ng pamunuan ng ahensya ang lahat ng tauhan nitong sangkot sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Ako si Victoria Tulad ang inyong saksi. Samantala, mamaya alas 12 ng hating gabi ay sasalubungin ng University of Santo Tomas o UST ang ika-400 taon nito. At bilang pagsalubong, todo na po ang pagdiriwang ng mga Tomasino.
Live mula sa UST sa Maynila, saksi si Lia Manyalak. Lia. Igan, ilang minuto na nga lang at sasalubungin na ng University of Santo Tomas ang kanilang ika-400 founding anniversary. Kaya naman, isang engrandeng selebrasyon ang idinaraos ngayon dito. Sa isang nakamamanghang air dance, binuksan ng mga Tomasino ang kanilang engrandeng salubong sa Quadricentennial Celebration ng UST. Ang mga estudyante talaga namang hindi magkamayaw sa pagtili sa sobrang saya sa pagdiriwang. Bida rin sa programa ang pinakamatandang nabubuhay na alumna ng UST, si Lola Amadea Medina na mag-100 taong gulang na sa Marso. Ang magandang memory ko, yung marami akong natutuhan dito sa UST. At ang mga eskwela, all the students, they were serious in their studies. Bago yan, isinapubliko na rin ang espesyal na estatwang ito na inukit para sa Quadricentennial ng UST. Ang tanyag na Tomasinong eskultor na si Architect Ramon Orlina ang gumawa nito. Tampok nito ang 4 na figura ng tao na sumisimbolo sa 400 taong excellence ng edukasyon ng UST. What I did here is to immortalize also people because I will immortalize them until eternity, From since grade school pa ako, nandito na ako. Well, syempre kasi Catholic siya, we're the royal and pontifical. Bongga. Ang daming event. Igan, sa mga oras na ito ay punong-puno na ang UST Grandstand at inaabangan na nga ng mga Tomasino mamayang alas 12 ng hating gabi ang engrandeng fireworks na siya namang maghuhudyat ng Quadricentennial Celebration nga ng UST. At live mula dito sa UST, ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Eksaktong 1 linggo naman bago ang pagpasok ng Year of the Rabbit, dumarami na ang demand para sa mga kuneho sa mga pet shop. Pero panawagan ng grupong PETA, huwag daw sanang itrato lang na lucky charm ang mga rabbit, kundi mga hayop na nangangailangan din ng totoong pag-aalaga. Ang report ni Jamie Santos, una sa saksi. Biglang taas daw ang demand sa mga cute at adorable rabbit sa pet shop na ito sa Cartimar ngayong Year of the Rabbit. Pagpasok pa lang daw ng taong 2011, halos maubusan ito ng stock sa dami ng namamakyaw na mga kuneho. Kahit nga raw hindi mga pet lover, biglang nagiging pet lover sa paniniwalang suswertihin kung mag-aalaga sila nito, lalo na't ang pagpasok ng Chinese New Year ay Year of the Rabbit. At sa halagang 250 pesos hanggang 1,000 piso, may bunny ka na. Marami rin nag-alaga kasi feeling nila yung pet na yan makakatulong sa kabuhayan nila. Harmless yung rabbit hindi siya nangangagat, pwede siyang kargahin ng mga bata. Kaya gustong-gusto nila dahil harmless nga, hindi nangangagat. Pero may pangambang People for Ethical Treatment of Animal or PETA sa tila pakikiuso lang ng ilan sa pag-aalaga ng mga rabbit. Baka raw kasi ang mga bumibili o nabibigyan nito, hindi naman alam mga pangangailangan ng mga kuneho. Responsibilidad daw ang pag-aalaga sa mga hayop, kaya kailangan tratuhin ng tama at ng may pagmamahal. People purchase rabbits on a whim without quite understanding that rabbits are very complex animals and they have very, very specific needs as pets. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, away negosyo iniinalang motibo sa ambush sa Cavite na ikinamatay ng 2 tao. PhilAm teenager pinabilib ang 3 judges ng American Idol. At Daniel Matsunaga nagpaliwanag na kaugnay ng kanyang video sa internet kung saan may kahalikan umano siyang babae. Balitang hatid ng nag-iisang Liga ng Katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.